At bago ko umpisahan ang kwentong ito, muli maraming salamat sa lahat ng hindi nakakalimot mag-subscribe. Kung sino man kayo, sana hindi kayo mauubusan ng swerte. Magsimula na tayo. Magandang araw sa iyo, Sir Casper. Kumusta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Gayon din sa lahat ng nakikinig sa iyo ngayon. Isang taon na akong nakikinig sa inyong mga kwento at ngayon ko lang naisipan na ibahagi ang karanasan kong ito. Nag-aalangan kasi ako na ibahagi dahil baka ang iba ay isipin na gawa-gawa ko lamang, pero hindi. Talagang nangyari sa akin ang karanasan na to. Hindi ako makapaniwala na makakatagpo ako ng kakaibang nilalang na tinatawag nilang engkanto. May ibang engkanto na masama ang hangarin sa iyo, pero may iba naman na ang hangarin ay mabuti. At iyon ang ibabahagi ko sa inyo sa pagkakataon na ito. Sana sa aking karanasan ay may matutunan kayo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Myla. Hindi ko ito tunay na pangalan. Pasensya na kung hindi ko pwedeng sabihin ang mga tunay na pangalan para na rin ito sa privacy namin. Lalo at ako at ang aking asawa lamang ang nakakaalam nito. Matagal nang pumanaw ang aking mga magulang at wala silang napagsabihan nito. Mahirap na kapag may nakakakilala sa amin at kung ano pa ang iisipin sa amin. O nga pala, nangyari ang karanasan na ito taong 1992 dito sa Aklan. Dito lang din sa aming baryo. Sisimulan ko na ang paglalahad ng aking karanasan. Mahirap lamang kami, Sir Casper. Isang kahig, isang tuka. Magsasaka si tatay nun at labandera si nanay. Sumasapat lamang ang kita ni nanay sa araw-araw na paglalaba. Alam niyo naman kung paano kumita ang isang magsasaka, di ba? Aabot iyan ng ilang buwan bago umani. Minsan, abunado pa. Pero madiskarte si tatay sa pagsasaka. Kahit maliit ang lupang namanan niya sa aming lola, kahit papano ay kumikita siya. Ganun pa man, kulang na kulang pa rin dahil may dalawa akong kapatid na nag-aaral ng high school noon. Ako ang nag-aasikaso sa kanila dahil maagang umaalis sina nanay at tatay. Sob-sob sila sa trabaho, kaya siguro ay maaga silang kinuha sa amin dahil namatay sila sa kani-kanilang mga sakit. Manang Ising, pabili po ng 1 kilong bigas. Sinabihan ako ni Manang Ising kung nagkolahiyo lang daw ako, ay baka hindi na kailangan ni nanay na maglabandera. Para makatulong naman daw ako. Nasaktan ako sa sinabi ng matanda, pero mas pinili ko na lamang na manahimik. Kung pwede lang sana, Manang Ising pero alam niyo naman po na walang pampaaral, kaya hindi ako nakapagkolahiyo. Siguro yung 2 kapatid ko na lamang ang magkokolahiyo. Kahit papaano naman ay nakakaraos kami sa araw-araw. Ay naku, marami namang paraan Pwede ka namang mag-working. Hindi na ako sumagot pa. Sumimangot na lamang ang matanda sa sinabi ko at saka ibinigay ang bigas. Matapos bayaran iyon, ay umalis na rin ako. Napadaan ako sa bahay ni Isa, isa sa mga pinsan ko. Saktong bumukas ang gate at lumabas siya na nakaayos. Mukhang may lakad siya. Napatingin siya sa dala kong subot. Oh, pinsan, ikaw pala yan. Kasya ba sa inyo yung 1 kilong bigas? Ang konti-konti naman yan. Malditang sabi ni Isa. Wala to. Pagkakasyahin na lang, pinsan. Okay na ito hanggang bukas. Lugaw-lugaw na muna. Sige na, mauna na ako. Paalam ko. Kung pinili sana ni Tito Ben si Tita Alma, edi sana hindi siya naghihirap ngayon. Ganyan ang ginawa ng mga kapatid niya. Nag-asawa sila ng mayaman para makaahon sa hirap. Ay, hindi ka pala mabubuo kung si Tita Alma ang napapangasawa ni Tito Ben. Tumawa ng malakas si Isa. Yumaman lang ang mga kapatid ni tatay dahil nag-asawa sila
ng may kaya sa buhay. Sa hindi naman pagmamayabang, may mga itsura talaga ang mga kapatid ng tatay ko, pati mga babae o mapaglalaki. 2 babaeng kapatid ni tatay. At hindi man sa pagmamayabang, magaganda nga ang kapatid ni tatay ng mga babae, kaya nakabingwit din ng mayayaman. Nakwento na rin sa amin yon ni tatay, pero mas pinili niya si nanay kaysa kay tita Alma. Anin mo daw ang pera kung hindi mo naman mahal. Sobrang nakakagilty daw yon. Aanhin daw niya ang maraming pera kung mapipilitan ka lang sa sarili. Alam mo Isa, masarap pa rin mabuhay kung ang kasama mo ay mahal mo talaga. Tignan mo si tita, madalas siyang sakta ng tatay mo. Huwag kang mangmaliit ng kapwa mo dahil hindi natin alam ang pwedeng mangyari. Nasabi ko iyon dahil sa inis. Umalis na lang ako sa harap ni Isa at umuwi ng bahay. Hanggat maaari ay iniiwasan ko silang makasagutan dahil pangit ang ugali niya. Graduate nga ng college pero basura ang pag-uugali. Pagkarating ko ay ako na ang nagluto ng aming pagkain. Saktong pagdating ni tatay ay sabay-sabay na kaming kumain. Na mga sandaling iyon ay nasa isip ko ang mga sinasabi ni Manang Ising. Hanggang sa napansin ako ni tatay. Anak, ang lalim ata ng iniisip mo. May problema ka ba? Tanong sa akin ni tatay. Nag-angat ako ng tingin at tinignan siya. Umiling lang ako. Wala po tay. May iniisip lang ako kung paano ako makakatulong sa inyo. Nahihiya po kasi ako dahil hindi ako nakakatulong sa inyo. Anak, huwag kang nga mag-isip ng ganyan. Hindi mo kailangan magtrabaho para lang masabi na natutulungan kami. Ikaw na nga ang nag-aasikaso rito sa bahay at sa mga kapatid mo. Trabaho na yon at malaking tulong na iyon sa amin. Sagot ng aking nanay na si Rosa. At saka hinawakan ng aking kamay. Ngumiti ako at nagpasalamat. Maswerte ako sa aking mga magulang. Iyon naman ang importante. Ang magkaroon ng payapang buhay kahit mahirap lang ang buhay. Kaysa mayaman nga pero hindi naman payapa ang isip. Sinabi naman ng 2 kong kapatid na pwede ako magtrabaho. Kaya naman na nila ang sarili nila, lalo at malalaki na sila. Si ate pa rin ang mag-aasikaso sa inyo. Pasyensya na kayo sa akin. Turan ko na lamang. Nang matapos kaming kumain, dumiretso na sa kwarto ang 2 kong kapatid, pati sina nanay at tatay. Ako naman ay lumabas muna para magpahangin. Sa harap, makikita ang aming bukid. Tinignan ko ang madilim na kalangitan hanggang sa bigla akong may nakitang liwanag sa hindi kalayuan. Ano yun? Bakit may liwanag roon? Tanong ko sa aking sarili. Anak, pwede ba tayong mag-usap? Biglang tanong ni tatay kaya napalingon ako at bahagyang nagulat. Ay, tay, kayo po pala yan. Ano po ba ang pag-uusapan natin? Tanong ko. Lumapit si tatay sa akin. Tumingin ako sa bukid pero wala na ang liwanag roon. Naisip ko na lang na baka namamalikmata lamang ako. Alam ko na yung sinasabi mo kanina, na ang rason kung bakit malalim ang iniisip mo. May iba pang dahilan. Ramdam ko na nagdahilan ka lang. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ano ba talaga? Tanong ni tatay. Sinabi rin ni tatay na napapansin daw yun ni nanay, kaya siya na lamang ang lumalabas para kausapin ako. Napangiti ako, Sir Casper. Kilalang kilala talaga ako ni nanay at tatay. Napabuntong hininga ako at nagsimulang ikwento ang naging pag-uusap namin ni Manang Ising at ni Isa. Hayaan mo na sila. Ang mahalaga, wala kang tinatapakang tao, anak. Gano'n naman talaga ang iba kapag yumayaman, yumayabang na. Tama po kayo, tay.
hindi dapat ako magpaapekto sa kanila. Ganon dapat. Malay mo, makapag-asawa ka ng afam, di ba? Hindi, biro lang. Biro ni tatay at inakbayan ako. Natawa na lamang ako sa sinabi niya. Sinabi ko na paano ako makakapag-asawa ng afam. Nandoon lang ako lagi sa bahay at hindi ako marunong mag-English. Natawa na lang din siya hanggang sa maalala ko nun yung liwanag na nakita ko kanina at para bang hindi siya maalis sa isip ko. At yun nga, ikunento ko sa tatay ko. Tay, may nakita ako kanina na liwanag banda roon. Sabi ko sabay turo sa isang bahagi ng bukid. Ha? Paano naman magkakaroon ng liwanag dyan? Walang tao dyan eh. Kung ano-ano na ang nakikita mo, halika na at matulog na tayo. Pag-aaya ni tatay. Sabay na kaming pumasok sa loob ng bahay. Bago tuluyang makapasok, lumingon ulit ako at nagbabaga sakaling makita ko pa muli ang liwanag na hindi talaga ako namamalikmata. Pero wala na. Lumipas ang mga araw at buwan. Hindi ko na nakikita pa ang liwanag. Hanggang sa mag-ani na si tatay ng palay at naibenta iyon. Kasalukuyan akong nagluluto ng hapon na iyon nang dumating si tatay galing sa pagbebenta ng palay. Tay, kumusta po ang bintahan ng palay? Hindi ba barat ang bumibili? Tanong ko. Ngumiti ng malapad si tatay na para bang nanalo siya sa loto. Anak, mabait ang napagbentahan ko at medyo malaki ang kinita ko. Salamat naman sa Diyos at may maitatabi para sa pag-aaral ng mga kapatid mo sa kolehiyo. Tuwang-tuwang sabi ni tatay. Noong una ay ako ang gusto nilang pag-aralin. Pero sinabi ko na ang mga kapatid ko na lang. Masaya ako para kay tatay. Biglang may naisip akong ideya para makatulong ako. Tay, pwede ba nabigyan niyo ako ng lupang pagtataniman ko ng mga gulay? Para kapag nasa school na ang mga kapatid ko, ay pwede akong sumaglit sa bayan? Pumayag si tatay sa suhestyon ko para hindi daw ako mainip sa bahay at may ginagawa ako. Kaya naman kinabukasan, bumili ako ng mga punlaan na itatanim ko. Sakto lang ng 3 klase ng gulay ang maitatanim ko roon. At nung maitanim ko na ang mga iyon at naayos na ang mga lupa, palagi ko iyong binibisita para pag natuyo ang lupa ay didiligan ko. Wala pang 1 linggo ay tumubo na ang mga iyon. Ang bilis naman nilang tumubo, tay. Sana mabilis din silang lumaki at magbunga para maibenta na. Wala pang ang 2 linggo ay lumaki na ang mga iyon at nagkaroon na ng bulaklak. Nagtaka kami ni nanay at tatay pero hindi na lamang namin iyon pinansin. At makalipas lamang ang 1 linggo ay namunga na iyon. Ang bilis nilang namunga, nay. Tay, siguro sa susunod na linggo ay pwede na nating pitasin ang mga ito. Parang ang bilis naman atang lumaki at nagbunga ang mga tanim mo. Parang dinasalan at inorasyon na niya na. Komento ni nanay. Sinabi ko na lamang na wag nilang questionin iyon. Ang mahalaga ay makaani at maibenta na ang mga gulay na iyon. 3 klase lang naman iyon. Talong, okra, at siling green. Kinagabihan, hindi ako makatulog dahil maalinsangan. Naiinitan ako, pero humahangin naman. Ang ginawa ko ay lumabas muna ako para magpahangin talaga. Ilang minuto ang lumipas, may nakita na naman akong liwanag sa hindi kalayuan. Napakurap-kurap ako dahil baka namamalikmata na naman ako. Pero hindi iyon nawala. Totoo nga ang liwanag. Pero saan galing ang liwanag na yan? Tanong ko sa aking sarili. Hanggang sa ang liwanag ay biglang naging tao.
Kulay ginto ang kanyang buhok. May malaking tenga. Mahaba at puting damit na parang sapari. Pero may adorno iyon na kulay ginto sa bawat gilid. May liwanag pa rin na bumabalot sa kanyang katawan. Lumapit siya ng kaunti at kita ang kulay asul niyang mga mata. Napaatras ako hanggang sa isang kisap mata lamang ay nasa harapan ko na siya. Ganon siya kabilis, kaya naman nanigas ako. Sino ka? At saan ka galing? Kinakabahan kong tanong na pinipilit kong maibuka ang bibig ko. Ako si Herman. Isa akong engkantado. Hindi kita sasaktan, Mahila. Nagpakita ako sa iyo dahil gusto kong magpakilala sa iyo. Napahinto ako at sinubukan ng sarili na hindi matakot sa kanya. Mukhang hindi naman siya nakakatakot. Sa totoo ay parang nakaka-inlove siya. Naniniwala ako sa mga lamang lupa gaya ng engkanto, duwende, tikbalang at iba pa. Nung nabubuhay pa ang aking lola na nanay ni tatay, sinabi niyang totoo sila. Tinitigan ko siya at napagtanto kong gwapo talaga siya. Maputi rin ang kanyang kutis na parabang nagpapaderma. Bakit naman gusto mo akong makilala? Tanong ko. Tinitigan ako ng engkanto. Parang may kakaiba sa kanyang titig. Sinabi niya na nakikita daw niya ako mula sa kanilang mundo. May ginagamit silang parang bowlang kristal para malaman ang mga nangyayari sa aming mundo. May kanya-kanya kasi silang kakayahan. Nakikita ko kung gaano mo kamahal ang iyong pamilya. Kung paano mo irespeto ang iyong mga magulang. Napakabuti mong anak at tao sa mga nakapaligid sa iyo. Kahit na sinasabihan ka na ng hindi maganda. Paliwanag niya sa akin. Sinabi rin niya na naghahanap siya ng taong pwede niyang tulungan na makaahon sa kahirapan. Ako ang bukod tangi na nakitaan niya ng katangian na hinahanap niya. Anong ibig mong sabihin na gusto mong maiahon sa hirap ang napili mo? Nalilitong tanong ko. Dahil ikaw ang napili ko. Tutulungan kitang makaahon sa hirap o tutulungan kitang yumaman. Ang mga gulay na itinanim mo, ako ang dahilan kung bakit tumubo sila kaagad at nagkaroon ng bunga. Ibig sabihin, kagagawa niya ang lahat. Akala ko natural lamang iyon, pero hindi pala. Siya rin daw ang naghanap ng bibili ng palay ni tatay sa mataas na halaga. Maraming kakayahan ang mga engkanto. Depende iyon sa bawat angkan o henerasyon. Hindi ko alam ang isasagot ko, kundi salamat sa mga tulong. Pero ayokong humingi ng tulong sa iba, lalo na't may kapalit pala yun. Iyon ang ginagawa ng ibang engkanto, di ba? Minsan tumutulong sila dahil may kapalit. Nabanggit kasi sa akin ni Lola na kaya tumutulong ang isang engkanto sa pamilya ng isang babae ay para kunin ang kamay nito bilang asawa at dalhin sa kanilang mundo. Madalas ginagamitan ng hipnotismo para sumama ang babae at ayaw kong mangyari yon. Magkakaiba ang ugali at kultura ng mga engkanto. Hindi kami ganoon, Mahila. Tunay ang intensyon ko sa iyo. Paliwanag niya. Ayaw ko pa rin maniwala. Mahirap nang magsisi sa bandang huli. Dapat sa unahan. Hindi mo na kailangang gawin yan sa amin dahil ayos naman ang buhay namin. Kontento kami sa ngayon. Nakakakain kami ng 3 beses sa isang araw at sapat na iyon sa amin. Pagkasabi ko niyon, ay umalis na ako. Sinabi pa ni Herman na kapag nagbago ang isip ko, pumunta raw ako ulit roon ng ganong oras at ibulong ang kanyang pangalan at darating siya. Pagkarating ko sa bahay, nahiga na ako sa papag.
inisip ang mga sinabi ng engkanto. Hindi ko ipagpapalit ang pamilya ko sa alok ni Herman. Nabalak lamang akong linlangin. Iyon ang nasa utak ko ng mga oras na iyon. Sa totoo lang ay nawala ang takot ko sa kanya at medyo gumaan ang loob ko. Pero hindi pa rin ako nagpagampante. Baka kasi ay ginamitan lang niya ako ng mahika. Sa kakaisip kong ganon ay hindi ko namamalayan na nakatulog na pala ang dalawa kong mata. Kinabukasan, nagtungo ako sa mga tanim kong gulay. Natuwa ako nang makitang maganda ang tubo niyon. Pero dahil tinanggihan ko ang alok ni Herman, sigurado ako na hindi agad lalaki ang mga bunga niyon. Ayos lang yun. Ihintayin ko na lang ang araw kung kailan ko sila aanihin. Lumipas sa mga araw at linggo. Naani ko na ang mga gulay at naibenta iyon. Maliit lang din ang kinikita ko dahil binabarat ng mga bumibili. Mura lang na naibenta ang ibang sao ko ng palay kahapon, pero okay na rin yun kaysa wala. Dapat binenta ko na lang yung unang benta ko para malaki ang kita. Reklamo rin ni tatay habang kumakain kami. Sinabi naman ni nanay na ayos lang iyon. Ang mahalaga ay may kita kaysa wala. Isang gabi nagtungo ako sa bukid at nagbabaka sakaling magpakita si Herman pero walang dumating. Huminga ako ng malalim at akmang aalis na nang may liwanag akong nakita. Ilang metro lang ang layo mula sa akin. Nagbago na ba ang isip mo? Tanong ni Herman. Pag-iisipan ko muna pero gusto kong matiyak na totoo ang pagtulong mo sa akin. Sa papaanong paraan? Pasensya na, pero hindi ko pwedeng sabihin yon. Tsaka mo na lang malalaman kapag pumayag ka na sa alok ko. Bibigyan kita ng 1 linggo para makapagdesisyon. Paliwanag ni Herman. Kapag wala siyang nakuhang sagot sa loob ng 1 linggo, hindi na siya magpapakita pa sa akin at maghanap ng ibang tao sa ibang lugar na aalokin niya ng pagyaman. Sumang-ayon ako sa sinabi ni Herman. Sinabi ko na pag-iisipan kong mabuti. Tiwala lang daw ang kailangan niya dahil may isang salita siya. Lumipas ang ilang araw pero hindi pa ako nakapag-decide kung papayag pa ba ako sa alok ni Herman o hindi. Pero may nangyari na hindi inaasahan na kinakailangan kong tanggapin ang inaalok ni Herman sa akin. Isang tanghali iyon, humahangos na dumadating si Aling Saling sa bahay. Hingal na hingal siya. Aling Saling, anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura niyo? Nag-aalalang tanong ko. Huminga muna ng malalim ang matanda. Sinabi niya na nasagi ng motor si Miko dahil mabilis ang pagtakbo niyan. Nasa ospital na siya kasama ang kapatid kong babae at si nanay. Nagmamadali kaming lumabas ng bahay at tinungo ang bukid kung saan nadatna namin si tatay na nag-aararo. Tinawag ko si tatay. Lumingon siya at nilapitan kami. Tinanong niya kung bakit kami nandoon. Tay, nadisgrasya po si Miko. Nasa ospital na siya ngayon. Nandoon na si nanay at si Mika. Natulala si tatay. Sinabi ko na magiging maayos din ang lahat. May awa ang Diyos sa atin, tay. Huwag kang mawala ng pag-asa. Pagpapalakas loob ko kay tatay. Gusto ko nang umiyak nun pero pinigilan ko ang aking sarili. Sumakay na kami ng tricycle patungong ospital. Pagkarating sa ospital, kaagad naming hinanap si nanay at si Mika. Nasa labas sila ng emergency room. Niyakap namin si nanay na umiiyak. Nay, magiging maayos din ang lahat. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Sana nga anak, ang iniisip ko lang ngayon, iyong bill natin rito sa ospital. Magagalaw ang ipon namin para sa pag-aaral nila, pero wala tayong magagawa dahil biglaan itong nangyari.
Umiiyak na sabi naman ni nanay. Biglang pumasok sa isip ko si Herman. Mukhang sinyalis na itong nangyari sa amin para tanggapin ko ang alok niya. Hinawakan ko ang kamay ni nanay. Huwag na ninyong alalahanin ang pera, Nay. May ibabayad tayo rito. Gagawa ako ng paraan. Magtiwala ka lang, Nay. Saan ka kukuha ng pera, Myla? Huwag kang gagawa ng bagay na ikapapahamak mo at ikabababa ng digdinad mo para lamang mabayaran ang utang natin. Pangaral ni tatay. Sinabi ko na hindi ko yun gagawin. Basta wag na lang tanungin kung saan ako kukuha ng pera. Ang pagtuunan namin ng atensyon ay si Miko. Hindi na yon ipinilit pa ni tatay. Nagpaalam muna kami ni Mika na lalabas para bumili ng pagkain, lalo na't hindi pa kami nagtanghalian. Nang makabalik, kausap na ni nanay ang doktora. Maraming salamat, doktora, at ginawa ninyo ang makakaya ninyo para mailigtas ang anak ko. Maluhaluhang sabi ni nanay. Nakahinga ako ng maluwag, nawala ang bigat sa dibdib ko. Sinabi ng doktora na bayaran na ang bills bago pa ma-discharge ang kapatid ko. Maya-maya lang ay ililipat na sa silid si Miko. Nang mailabas ang aking kapatid sa emergency room, hindi ko maiwasang maawa dahil sa mga nakasaksak rito. Masama din ang loob ko sa nakasagi sa kapatid ko dahil hindi niya hinintuan at hindi namin nakilala. Nay, uuwi muna ako para kumuha ng mga gamit ninyo ni tatay. Magluluto na rin ako ng hapunan at agahan. Kayo muna ang bahala kay Miko. Sumang-ayon si nanay at tatay. Gustong sumama ni Mika para tulungan ako. Sumang-ayon naman ako. Siya na lang ang papuntahin ko sa ospital dahil kailangan ko makausap si Herman. At hindi niya pwedeng malaman iyon. Baka kung anong iisipin niya sa akin. Sumakay kami ng tricycle, pauwi ng bahay. Pagkarating ay nagluto na ako at naghanda na ng mga gagamitin ni nanay. Pagkatapos kong maihanda ang lahat, nakapagbihis na rin si Mika. Hindi na ako sasama sa iyo pabalik ng ospital, ha? Kakausapin ko si Kuya Intoy. Siya ang maghatid sa iyo. May gagawin kasi ako. Hindi naman na nagtanong si Mika. Pag-alis niya, nagtungo na ako sa bukid. 7:00 na ng gabi nang nag-antay ako doon. Tinawag ko na ang kanyang pangalan. Ilang sandali lang, nakita ko na ang liwanag. At unti-unting pagkawala niyon. At pagkatapos, si Herman na ang nakita ko. Nakapag-isip ka na ba, Myla? Tinatanggap mo na ba ang alok ko? Tanong ni Herman. Kaya naman ay tumango ako. Oo, tinatanggap ko na. Kailangan ko ng pera ngayon dahil nasa ospital ang kapatid ko. Ayaw kong galawin ni nanay ang pera na nakalaan sa pag-aaral ng aking 2 kapatid. Tinakbuhan kasi siya nang nakasagi sa kanya na dapat siya ang managot nito. Tumango si Herman. Sinabi niya ang mga kondisyon kapalit ng pagbayag ko. Una, bawal akong umibig ng tao o kahit anong uri ng lamang lupa. Pangalawa, magkikita kami 2 beses sa isang linggo. At pangatlo, walang makakaalam tungkol sa kanya maliban na lang sa aking mga magulang. Dahil tiyak na magtatanong sila. At ang panghuli, gamitin sa tama ang yaman na ibibigay niya. Nalilito man ay sumang-ayon ako. Sarado na rin ang isip ko nun at hindi ako makapagdesisyon ng tama. Kailangan ko lang talaga ng pera, kaya wala nang dahilan para tanungin pa ang mga yon o questionin. Ibibigay ko na ang kailangan mo para sa pambayad ng iyong kapatid sa ospital. Nagulat ako nang kumuha siya ng 2 hibla ng gintong buhok niya. Hinipan niya iyon. May lumabas na usok mula sa kanyang bibig. Napanganga ako nang makitang naging hugis ginto iyon. Ibinigay niya iyon sa akin pagkatapos.
Ipagbili mo sa ibang bayan para walang magduda kung saan mo nakuha ang ginto na yan. Malaki ang halaga niyan. Mababayaran mo ang gastos ng kapatid at may pera ka pa. May kabigatan iyon, pero pag ako ang nagdala ay biglang gagaan. Yun ang sabi ni Herman. Babalik yun sa timbang kapag naibenta ko na para hindi ako mahirapan sa bigat niya. Nagpasalamat ako sa engkanto. Napatitig ako sa kanyang mga asol na mga mata. Parang may kakaiba sa kanyang mata, gaya noong una naming pagkikita. Maraming salamat, Herman. Kung hindi dahil sa iyo baka mabaon na kami sa utang. Utang na loob ko to sa iyo. Lumapit ang engkanto sa akin. Hinaplos niya ang aking pisngi. Napakalambot ng kanyang kamay at malamig. Ginagawa ko ito para sa iyo, Myla. Nag-iwas ako ng tingin at umatras. At saka ibinulsa ang ginto at nagpaalam na sa kanya. Pagkabalik ko ng bahay, hinihingal ako. Hindi ko alam kung bakit gano'n ang sinabi ni Herman sa akin. Hindi ko na lamang iyon inisip. Kinuha ko ang ginto sa aking bulsa. Hindi na kami maghihirap. Makakakain na rin kami ng masasarap na pagkain. Bulong ko sa aking sarili. Kinabukasan ipinagbili ko ang ginto at talaga namang malaki ang halaga niyon. Bumalik muna ako ng bahay para itago ang ibang pera at pumunta ng ospital para bayaran ang bills ng kapatid ko. Maibili ko siya ng gamot at maibili si nanay ng masarap na pagkain. Bago ako pumasok sa ospital, bumili ako ng pagkain sa isang sikat na fast food malapit roon. At nang makapasok na ako sa silid, sinalubong ako ni tatay at nanay. Ipinatong ko ang pagkain sa mesang nasa gilid. Sinabi ko na wala na silang dapat alalahanin pa sa bayarin dahil bayad na yon. Mamaya ay bibili ako ng gamot ni Miko. Tuwang-tuwa naman si Mika nang makita ang dala kong pagkain. Nagdududa naman na napatingin sa akin si tatay. Ibinigay ko kay Mika at nanay ang 2 box ng Chicken Joy. Napatingin ako kay Miko na nakahiga, pero gising na. Lumapit ako at niyakap siya. Mabuti naman at gising ka na, Miko. Kaya mo na bang kumain? Mamaya na lamang daw, dahil masakit pa ang kanyang lalamunan. Kailangan mo na niya ng lugaw-lugaw lang. Marami siyang gasgas sa kamay na natapalan ng benda. May benda rin ang ulo at paa. Hindi naman siya naputulan ng paa. Nawalan lang siya ng malay dahil sa impact ng pagkakabagsak niya sa kalsada. Wala naman daw na apektuhan na ugat sa kanyang ulo. Nilapitan ako ni tatay at sinabi na kailangan daw naming mag-usap. Lumabas kami ng silid at nagtungo sa parte na hindi nadadaanan ng tao. Anak, saan galing ang pera na ginamit mo na pambayad ng bills ng kapatid mo at pinambili ng pagkain? Iba na akong tignan ako ni tatay. Kaya wala akong nagawa kundi sabihin sa kanila ang totoo. Hindi naman yun ipinagbabawal ni Herman, lalo at kailangan nilang malaman yon. Napabuntong hininga ako. Ikunento ko ang lahat mula sa nakita kong liwanag noong gabing mag-usap kami sa labas ng bahay, hanggang sa magpakita sa akin ng isang engkanto na ang pangalan ay Herman. Lahat-lahat sinabi ko kay tatay, maging ang naging kasunduan namin. Napailing si tatay at naluha. Patawarin mo ko, anak. Wala akong kakayahan na suportahan kayo. Kailangan mong mapunta sa ganyang sitwasyon para sa amin. Sinabi ko kay tatay na wala siyang dapat na ihingi ng tawad. Kagustuhan ko ang lahat ng nangyari at wala naman sa kasunduan na kukunin ako ng engkanto. Huwag daw akong pakasiguro. May ibang mga nilalang na tuso, lalo na kapag may natipuhan silang tao. Gagawin nila ang lahat para makuha ang loob ng isang babae. Kaya sinabihan ako ni tatay na mag-iingat at huwag hahayaan na magkagusto ako kay Herman. Hindi na lamang ako kumibo. Pumasok na kami sa loob ng silid
Ilang araw ang lumipas ay inilabas na si Miko ng ospital. At nang makauwi, nilapitan ako ni nanay. "Anak, pwede ba kitang makausap?" Tanong niya sa akin. Pumayag naman ako. Nagtungo kami sa kwarto. Wala si tatay. Dumiretso agad sa bukid. Tinanong ako ni nanay kung totoo ba ang mga sinabi ni tatay sa kanya. Tumango ako. Hinawakan ni nanay ang aking kamay. Nakiusap siya na putulin na ang ugnayan ko sa engkanto. Pero umiling ako at sinabi na may kasunduan kami at hindi yon basta-basta pwedeng putulin. Napaupo si nanay sa kama at umiyak. Ayaw niya daw na mawala kami. Naupo ako sa tabi niya. "Nay, hindi yun mangyayari. Wala yun sa kasunduan namin ni Herman, kaya hindi niya ako pwedeng kunin. May isang salita daw siya. Nay, ito na ang pagkakataon natin para yumaman, para hindi na tayo maliitin pa ng ibang tao." Hindi na umimik pa si nanay. Wala naman daw silang magagawa ni tatay dahil nangyari na. Niyakap ko na lamang siya at sinabing maging masaya na lamang sa desisyon na pinili ko. Nang mga sumunod na araw, hindi naging problema ang mga gamot ni Miko. Nakabili ako ng mga kailangan namin sa bahay. Nabibigyan ko ng mataas na allowance si Mika. Lagi na kaming nakakain ng masasarap na pagkain. Isang gabi, nagtungo ulit ako sa bukid. Magkikita ulit kami ni Herman para bigyan niya ako ng ginto. Ipapagawa ko na ang bahay namin para magkaroon kami ng magandang bahay. Nang lumitaw si Herman, hindi ko alam kung bakit may nararamdaman akong kakaiba sa aking sarili, lalo na nang masilayan ko ang kanyang muka. "Herman, kailangan ko ulit ng ginto. Gusto kong ipagawa ang bahay namin." "Masusunod, Myla. Gagawin ko ang gusto mo." Muli, kumuha ng 2 hibla ng buhok si Herman. Hinipan iyon at naging ginto. Ibibigay lamang daw niya ang ginto kapag hinawakan ko ang kanyang kamay. Nagtaka ako at bakit ko yun kailangang gawin. Hindi daw pwede na basta-basta na makuha ko ang ginto nang walang kapalit. Gusto lang daw niya na hawakan ang kamay ko. Dahil kailangan ko ng pera, ako na mismo ang humawak ng kanyang kamay. Nagtagal iyon ng ilang minuto at pangiti-ngiti pa ang buang. "Alam mo, nangarap ako na sana mahalin din ako ng totoo. Yung hindi dahil sa gusto nilang yumaman, kundi dahil totoo na mahal nila ako." Nagtaka naman ako sa sinabi ni Herman. Hindi ko magets noong una kasi nga hilaw pa ako. Tinanong ko siya kung sino yung tinutukoy niya. Hanggang sa umamin siya. Bukod daw sa akin ay may mga natulungan daw siya na ibang babae, pero nagbago sila nang magkaroon na ng ginto. Ginagamit na lamang siya. Tinanong ko siya bakit tinutulungan pa rin niya ako. Hindi ba siya natatakot na ganoon din ako o ganoon din ang gagawin ko sa kanya? "Ikaw na ang kauli-ulihang babae na tutulungan ko. At saka may sinyalis para malaman na totoong iniibig ako ng isang tao." "Ano naman yun?" tanong ko. Ngumiti lamang siya at sinabing hindi ko na kailangang malaman iyon. Binitawan na ni Herman ang aking kamay. Makalipas ang ilang minuto, sinabihan niya ako na bumalik na sa bahay dahil palalim na ang gabi. Nagpaalam na ako sa kanya at sinabing magkita ulit kami sa mga susunod na araw. Bago ako matulog, sumagi sa isip ko ang gwapong mukha ni Herman. Mataas ang value ng ginto na ibinigay sa akin ni Herman kumpara sa unang ginto na ibinigay niya. Sobrang saya ng mga kapatid ko nang kumain kami sa mamahaling kainan. Naibili ng bagong damit at sapatos at nabigyan din ng allowance. Dahil sa murang edad ay hindi na naisip kung saan ko nakukuha ang pera.
Maging ang mga magulang ko ay masaya na din. Nang makauwi kami sa amin, lumapit ako kina nanay at tatay at tinanong kung pwede ko silang makausap. Pumayag naman sila. Nagtungo kami sa kanilang silid. Ibinigay ko kay tatay ang tig-100 na limpak-limpak. Sinabi ko sa kanya na ibili niya iyon ng mga gamit sa pagsasaka. Binigyan ko rin si nanay ng pampuhunan para makapagsimula ng karinderya dahil medyo malapit lang kami sa paaralan. Naisip ko rin kasi na dapat mailaan ko ang pera para mapalaki iyon at hindi mag-isip ang ibang tao kung saan kami kumukuha ng pampagawa ng bahay, kung ang bahay ang uunahin ko. Hindi ko kasi alam kung hanggang kailan ako tutulungan ni Herman. Mas maganda na yung may mailaan ako sa negosyo. Yung iba ay itinabi ko. Salamat anak. Huwag kang mag-alala. Iingatan ko ang mga gamit na bibilhin ko, sabi ni tatay. Nagpasalamat din si nanay at sa susunod na araw ay magsisimula na siya sa pagtitinda ng ulam. Sinamahan ko na si nanay na bumili ng mga paninda niya. Nang magsimula na kaming magtinda, naging maayos naman ang daloy ng mga customer at benta ng umaga. Pagsapit naman ng tanghali, dagsaan na yon. Kaya talagang pagod. Pagod kami ni nanay sa pag-aasikaso. Tuwang-tuwa si nanay dahil maganda ang benta namin at may maitatabi siya. Naisip ko si Herman. Tiyak na siya ang dahilan kung bakit ang dami naming customer. Yun ang naging umpisa na nagkaroon ako ng paghanga sa isang engkanto. Paano ako hindi hahanga? Napakabait niya at marunong tumupad ng pangako. Kinahaponan ay sabay-sabay kaming kumain. Masayang nagkukwentuhan habang umunguya. Nagkukulitan. Pagkatapos kong kumain, ay lalabas na sana ako. Nang tawagin ako ni tatay. Saan ka pupunta anak? Sinabi ko kay tatay na makikipagkita ako kay Herman. Gusto kong magpasalamat sa ginawa niyang pagtulong dahil marami ang naging customer ni nanay. Kaya naubos agad ang paninda niya. Huminga ng malalim si tatay at hinawakan ang aking kamay. Anak, salamat sa pagtulong mo sa amin. Kahit na ang kapalit nito ay ang kalayaan mo. Napakabuti mong anak at kapatid. Ngumiti ako at sinabi ko na wala iyon. Ginagawa ko lang yun para maranasan nila ang buhay na maginhawa habang sila ay buhay pa. Nagpaalam na ako kay tatay at lumabas na ng bahay. Humarap ako sa bukid at pumikit, tsaka ibinulong ang pangalan ni Herman. Pagmulat ng aking mga mata, nakita ko na ang nagliliwanag na engkanto na nasa aking harapan. Tumango ako at niyakap siya. Maraming salamat sa ginawa mong pagtulong sa akin, Herman. Naubos ang benta ni nanay, kaya sobrang saya ko. Masaya ako para sa iyo, Myla. Masaya ako dahil natutulungan kita. Iyon naman ang ipinangako ko, di ba? Tumitig sa aking mga mata ang engkanto. Hindi ko na malaya na nahawakan na niya ang aking kamay at dinala yun sa kanyang bibig. Ang sabi niya, ang kanyang halik ay patunay na minamarkahan na niya ako. Mabilis kong kinuha ang kamay ko. Tinanong niya ako kung kailangan ko daw ba ng ginto. Sinabi ko na hindi ako naroon para manghingi ng ginto. Naroon ako para magpasalamat. Makipagkita lang daw ako kapag kailangan ko ng ginto. Nang maglaho si Herman, bumalik na rin ako ng bahay. Lumipas sa mga araw at naging maayos ang benta ni nanay sa karinderya. Maging palaya ni tatay ay maganda rin ang mga tubo nito. Ilang gulay na itinanam ko ang maganda ang mga binunga. Isang araw nga habang nagdidilig ako ng mga gulay ng umagang iyon, bago pumunta sa karinderya, nilapitan ako ni Mang Intoy
at sinabi na ipagbibili niya ang kanyang bukid. Baka gusto ko raw bilhin iyon. Pwede daw hulugan kung mahirapan kaming bayaran ng buo. Sinabi ko naman na tatanungin ko muna si nanay at tatay. Sabihan mo kaagad ako. Kailangan ko na yung pera sa susunod na araw. Tumango ako. Nang gabing yang iyon ay kinausap ko si nanay at tatay. Medyo maluwang ang lupa ni Mang Intoy, anak. Kulang ang pera natin. Sinabi ko na hihingi ako ng ginto ulit kay Herman. Sayang iyang lupa na pwedeng sakahan pa ni tatay. Pumayag naman si nanay. Kinagabihan, nagtungo ako sa bukid at tinawag ang engkanto. Nang makita ko siya ay kaagad kong sinabi sa kanya ang pakay ko. Kailangan ko ng ginto, Herman. Bibilhin namin yung lupa na inaalok sa amin. Pumayag naman kaagad si Herman. Kumuha siya ng 4 na hibla ng buhok at ginawang ginto iyon. Ibinigay niya iyon sa akin. Tinanong ko kung wala ba yung kapalit. Ang sabi niya, sa susunod na hiling ko na lamang. Nagpasalamat ako sa kanya bago iyon. Nakiusap muna siya na doon muna ako kahit ilang minuto. Gusto lamang daw niya akong makasama. Pumayag naman ako. Naupo kami sa malaking bato roon. Mahila, kung sakali, pwede ka bang umibig sa isang engkanto? Iniisip ko ang tanong ni Herman. Wala namang masama kung umibig ako sa isang engkanto, lalo na kung ang katulad ni Herman ang iibigin ko. Napatingin ako sa engkanto at doon ko napagtanto na may gusto nga ako sa kanya. Nagkatitigan kami. Ano ang sagot mo, Mahila? Sumagot ako ng oo. At kung siya ang engkanto na yon, napakabuti niyang engkanto. Kung hindi dahil sa kanya, hindi namin matatamasa ang magandang buhay. Hindi na kami nagigipit. Nakakain na namin ang pagkain na gusto namin. Nabibili ko lahat ng gusto ko. Inilapit ni Herman ang kanyang mukha sa akin. At sa isang iglap lang, lumapat ang labi niya sa akin. Sabay hawak sa aking kamay. Nagtagal ng ilang segundo ang halik. Iniibig kita, Mahila. Iniibig mo rin ba ako? Hindi ko na alam kung ano ang isasagot ko. Nalilito rin ako nun, Sir Casper. Kung sakali man nasabihin ko na gusto ko siya, may posibilidad na kunin na niya ako sa kanila. Paano ang pamilya ko? Kaya sinabi ko na lang na hindi ko pa masasagot ang kanyang tanong. Patawarin mo ko, Herman. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko sa tanong mo. Tumayo na ako at pumasok na ng bahay at natulog. Tumingin ako sa bintana at nakitang naroon pa rin si Herman. Pero ilang sandali lang, naglaho na siya. Munti ko nang makalimutan. Ako lang ang nakakakita kay Herman. Kahit hindi nakikita ni nanay at tatay ang engkanto, alam nila na nagsasabi ako ng totoo dahil naniniwala sila sa engkanto. Kinabukasan, ibinenta ko ang 2 ginto at talagang malaki ang halaga na iyon. Tinanong pa nga ako kung saan ko nakukuha ang ginto. Sinabi ko na lamang na nagmimina si tatay. Nang makauwi, nagtungo kami ni tatay sa bahay ni Mang Intoy. Anong desisyon mo, Mahila? Kukunin mo ba? Tanong niya sa akin. Tumango ako at sinabing ibibigay ko ang paunang bayad. Pumasok kami sa loob ng kanyang bahay at inilatag ang pera sa mesa. Napuri pa kami ng kaibilis daw naming makaipon ng pera. Binilang niya iyon at sakto yon sa halagang pinag-usapan namin kahapon. Nang maibigay ang pera, nagkaroon kami ng kasulatan na magiging amin ang lupa sa loob ng 3 buwan. At katunayan na natanggap na ni Mang Intoy ang paunang bayad. Mas maganda nang maging sigurado. Nang matapos,
Nagpaalam na kami at umalis na ng bahay. Ilang ginto ang ibinigay sa iyo ni Herman? Tanong ni tatay habang naglalakad. Sinagot ko si tatay. Sinabi niya na kapag nabayaran ko na ang lupa, huwag na raw akong hihingi ng tulong sa engkanto. Magsisikap na lamang siya at si nanay para maibigay ang mga pangangailangan namin. Habang maaga pa ay putulin ko na daw ang ugnayan ko kay Herman. Hindi ako umimik. Hindi ko kaya dahil napagtanto ko na mahal ko si Herman. Pagkarating namin sa bahay, kinausap pa ako muli ni tatay. Anak, mangako ka sa akin. Puputulin mo na ang ugnayan ninyo ni Herman. Pag nabayaran na natin ang lupa, nagkakaintindihan ba tayo? Sinabi ko na hindi ko maipapangako. Mabait sa akin si Herman at mas gusto ko pang lumawak ang sakahan ni tatay at ang karinderya din ni nanay. Hindi ko pwedeng talikuran ang kasunduan namin. Pagtataka ang makikita sa mukha ni tatay. Tinatanong niya ako kung umibig na ba ako sa isang engkanto. Hindi ko sasabihin yon kung hindi ko mahal si Herman. Nakikita niya yon sa aking mga mata. Napabuntong hininga na lamang si tatay. Hindi ko akalain na hahantong sa ganito ang lahat, Mayla. Pinagsasabihan na kita na huwag kang iibig sa isang engkanto, pero hindi ka nakinig. Pangaral ni tatay. Sinabi ko na hindi mahirap mahalin si Herman dahil mabuti siyang engkanto. Tinulungan niya kami sa oras ng kagipitan. Kung wala si Herman noong na-ospital si Miko, saan kami kukuha ng pera? Sana naman, wag nilang ipagdamot sa akin ang magmahal dahil hindi ako naging madamot sa kanila. Na sila ang inuuna ko. Pero anak, kukunin ka niya sa amin. Sinabi ko na wala sa kasunduan namin yon at hindi ko hahayaan na kunin niya ako sa kanila. Ang nararamdaman ko lang noon ng mga panahong iyon, Sir Casper, ay masaya ako kapag nakakasama ko at nakikita ko siya. Hindi naman umaabot sa puntong sasama ako sa kanya. Pumayag naman si tatay at hinayaan na lamang ako sa kung saan ako masaya. Nang hapon na iyon, ay napagpasyahan ko na sabihin na kay Herman ang nararamdaman ko. Kinagabihan, nagpakita ako kay Herman. Nang magpakita siya, doon ko napagtanto na noong una ko siyang nakita, ay nagkagusto na ako sa kanya dahil sa kanyang katangian. Mayla, bakit mo ako tinatawag? Kailangan mo ba ng ginto? Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo na hindi lang ginto kung bakit nandito ako? May mahalaga akong sasabihin sa iyo, Herman. Tinanong niya kung ano yon. Sinabi ko na mahal ko rin siya. Na noong una pa lang ay minahal ko na siya. Napatitig sa akin si Herman. Lumapit siya sa akin at hinaplos ang aking pisngi. Nagkatitigan kami. Sinabi niya sa akin na wala siyang ginamit na anuman para mahalin ko siya. At hindi niya ako pipilitin na sumama sa kanya. Ang importante kay Herman ay magkasama kami kapag gabi. Nasa sa akin daw ang desisyon kung sasama ako sa kanya. Sinabi ko na mahalaga sa akin ang pamilya ko at ayaw ko silang iwan. Naiintindihan ko, Mayla. Tuwing gabi ay dadalaw ako sa iyong panaginip at ipapasyal kita sa aming kaharian. Hinawakan niyang muli ang aking kamay at hinagkan. Umupo kami sa lupa at pinagmasdan ng madilim na kapaligiran. Ibang pagkaramdam na magmahal ng isang engkanto. Sinabi ni Herman na tapat siyang magmahal at nagpapasalamat siya dahil nakilala na niya ang babaeng mamahalin niya. Lumipas sa mga araw at naging maayos ang benta namin sa karinderya. Tuloy-tuloy lang iyon. Nilinisan na rin namin ang bukid na nabili namin dahil pwede na namin iyong gamitin.
Binigyan ko ng pera si tatay para pampasahod at matamnan na yon ng panibagong punla ng palay. Hanggang sa isang hapon, kakauwi lang namin galing karinderya at talagang ubos ang benta. Sinabi ni Mika na unti-unti na daw kaming nakakaahon sa hirap. Oo Mika, hindi na tayo maghihirap. Gagawin ni ate ang lahat para makapag-aral kayo sa isang universidad. Niyakap ako ni Mika at nagpasalamat siya sa akin. Nagluto na ako ng ulam nun. Naghahanda ako ng hapunan nang may kumatok sa aming pinto. Si Peter iyon. Si Peter pala, Sir Casper, ay isa sa mga customer namin. Isa siyang magsasaka. May kaya ang kanilang pamilya. Hindi lingid sa akin na may gusto siya sa akin. Madalas, pumupunta siya sa karinderya. O Peter, ikaw pala yan. Bati ni tatay. Pinapasok ko si Peter sa loob. May dala siyang tinapay at ulam. Niyaya ko na siya na kumain na, kaya pinagsaluhan na namin ang kanyang dalang tinapay. Tinanong ni tatay kung ano ang sadya ni Peter noon. Napatingin siya sa akin. Sinabi niya na gusto niya akong ligawan. Mabait naman si Peter, masipag at gwapo rin. Kayumanggi ang kanyang balat, matangkad at katamtaman lang ang laki ng kanyang katawan. Mahilig siyang magbilad sa araw dahil pinapraktis siya ng mga magulang niya na maghirap para paglaki niya ay ma-appreciate niya lahat ng bagay na maiwan sa kanya. Sinabi ni tatay na mas mabuting mag-usap daw kami mamaya pagkatapos naming kumain. Sumang-ayon naman ako. Kumain na muna kami. Pagkatapos ay niyaya ko si Peter sa labas ng bahay para doon kami mag-usap. Sa ngayon, wala pa akong balak na makipagnobyo, Peter. Gusto ko munang ituon ang atensyon ko sa aking pamilya. Pagkasabi ko noon, biglang lumitaw si Herman sa gilid, Sir Casper. Nakikita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Handa akong maghintay, Myla. Kung sakali man nahanda ka na, nandito lang ako. Nagpasalamat na lang ako kay Peter. Napatingin ako kay Herman at bigla na lamang siyang nawala. Kailangan naming mag-usap mamaya. Tinignan ko si Peter at nakatingin siya sa lugar kung saan ko nakita si Herman. Tinanong ko siya kung ano ang tinitignan niya. Wala naman daw. Bumalik na kami sa bahay. Kaunting kwentuhan lang at nagba siya nang umuwi si Peter. Inintay ko muna na tulog na ang mga kasama ko sa bahay bago ako lumabas at nagtungo sa bukid. Pagkarating ko roon, Herman, lumabas ka. Gusto kitang makausap. Sigaw ko. Ilang sandali lang ang lumipas, biglang lumitaw na siya sa aking harapan. Niyakap ko siya at sinabing hindi ko siya ipagpapalit sa iba. Masaya naman daw siya na malaman iyon. Nagtanggal siya ng 4 na hibla ng buhok at ginawang ginto yon. Ibinigay niya iyon sa akin. Sinabi ko naman na hindi ako nang hihingi ng ginto sa kanya. At sabi lang niya, regalo daw iyon dahil sa ginawa kong pagpili sa kanya. Tinanggap ko na lamang iyon at nagpasalamat. Nanatili pa ako sa kanyang tabi bago ako nagpasyang umuwi. Nang gabing iyon ay napagpasyahan kong sumama kay Herman. Naibigay ko na sa mga magulang ko ang magandang buhay. Siguro ngayon naman ay maibigay ko sa engkanto ang para sa kanya. Lumipas ang 2 araw pero hindi ko pa nasabi sa aking mga magulang ang bala ko. Nandoon iyong takot at pag-aalinlangan. Hanggang sa isang hapon ay nilapitan ako ni Peter. Pwede ba kitang makausap, Myla? Pumayag ako. Lumabas kami ng karinderya at naupo sa isa sa mga mesa roon. Tinanong ko kung ano ang kanyang sasabihin. Nanlaki ang mga mata ko nang sabihin ni Peter na nakita niya ang engkanto noong gabing nag-usap kami. Tinanong ko siya kung paano niya nakita si Herman
Ang kanyang lolo ay isang albularyo at dahil siya ang bunsong apo, sa kanya unti-unting ipinamana ang kakayahan na makakita ng mga lamang lupa. Umiibig ka sa kanya, di ba? Tanong ulit niya. Sinabi ko na wala siyang pakialam doon. Labas na siya roon. Sinabi niya na malakas ang pagkaramdam niya, na may kinalaman ang engkanto sa biglaang pag-angat ng aming buhay. Hinawakan niya ang aking kamay at sinabi na wag akong sasama kay Herman. Isipin ko daw ang aking mga magulang at mga kapatid. Nandito ako, Myla. Handa kitang mahalin ng higit pa sa kaya niyang ibigay. Mas masarap mabuhay na kasama ang pamilya dahil ang kayamanan ay panandalian lamang. Ang pera, bumabalik at nahahanap, pero yung oras na ilalaan natin sa ating mga magulang ay hindi nabibili ng pera yun. Napaisip ako sa sinabi ni Peter. Tama nga naman siya. Pero naisip ko rin noon si Herman. Paano siya, Sir Casper? Paano ang mga naging sakripisyo niya sa akin? Nalilito ako kaya sinabi ko na lamang kay Peter na wag na lang niya akong pakialaman. Bumalik na lamang ako sa karinderya at tinutulungan si nanay. Hindi mo na ako nakipagkita kay Herman para makapag-isip ng maayos. Naging maayos ang benta namin at ang bukid na sinasakin ni tatay. Natamnan na ulit ang palay. Tiyak na magiging maganda ang ani dahil naroon si Herman na para gabayan kami. Sa araw na mga lumipas, laging nasa karinderya pa rin si Peter para bumisita at tumulong-tulong doon. Kapag gabi na, dumadalaw siya sa bahay at may dalang pagkain. Nasa labas kami ng bahay ni Peter at nagpapahangin noon isang gabi. Sa totoo lang, nalilito na rin ako. Sa ilang linggo na nakakasama ko si Peter, nakita ko na isa siyang mabuting tao. Kaya pagkaramdam ko rin ay humahanga na ako sa kanya. Huwag kang mag-alala, walang makakaalam tungkol sa engkanto. Mananatili iyong lihim. Nagpasalamat ako sa lahat ng mga nagawa niya para sa pamilya ko. Wala lang naman daw iyon sa kanya. Ng mga sandaling iyon, Sir Casper, ikwento ko sa kanyang lahat. Mula noong makita ko si Herman, hanggang sa tinanggap ko ang alok niya dahil na ospital si Miko. Lahat sinabi ko. Magaan ang loob ko kay Peter at alam kong hindi niya ako huhusgahan. Hinawakan niya ang aking kamay at pinisil iyon. Naiintindihan daw niya kung bakit ko nagawa iyon. Hindi na nakapagtataka na mahulog ang loob ko kay Herman. Pero piliin mo pa rin kung ano ang tama. Huwag kang magpadala sa bugso ng damdamin mo, Myla. Mahirap magsisi sa bandang huli. Timbangin mo kung tama ba, nasasama ka sa kanya. Sinabi pa ni Peter na kapag sumama at pinakasalan ko ang isang engkanto, hinding-hindi na ako makakabalik pa sa amin. Makukulong na ako sa kanilang kaharian. Ngumiti ako at sinabi kong pag-iisipan kong mabuti. Hanggang sa umuwi na si Peter. Nung nakahiga na ako, nakapagdesisyon na ako nun. Hindi na ako sasama kay Herman. Puputulin ko na ang ugnayan naming dalawa. Kinabukasan, kinausap ko si nanay at tatay tungkol sa pagputol ko ng ugnayan namin ni Herman. Natuwa naman sila sa sinabi ko. Natutuwa ako, anak. Tama lang ang ginawa mo. Ikinento ko sa kanila na nakakakita ng mga elemento si Peter at kinausap niya ako para pigilan sa bala kong pagsama kay Herman. Nagbiro pa nga si nanay na libre na ng pagkain si Peter ng agahan hanggang hapunan na tinawanan ko lamang. Nang umagang iyon ay sabay kaming namalengke ni Peter. Aminin ko ng Sir Casper, nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Unti-unting nawawala ng pagkagusto ko kay Herman. Sobrang maginoo niya. Hanggang sa tanghali iyon,
Nagtatanghalian kaming dalawa ni Peter. Siya pa ang naglagay ng pagkain sa aking plato. Sinabi ko sa kanya na nawawala ng pagkagusto ko kay Herman. Tinitigan ako ni Peter. Dahil nakuha na ng atensyon mo ng isang tao. At ako yun. Masaya ako na nailigtas kita sa kapahamakan. Nag-iwas ako ng tingin. Bumilis ang tibok ng puso ko habang tinitigan niya ako. Hindi ko alam na pwede palang mawala ang nararamdaman ko kay Herman dahil sa isang tao. Ang sabi niya, kapag nahawakan o nahalikan ako ng isang engkanto, pag-aari na niya ako at unti-unting nahuhulog ang loob ko rito. Mawawala lamang yon kapag may lalaki na nagka-interes ako. Humanga ako. Ang dami niyang alam. Nagpasalamat na rin ako dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi ako makakawala kay Herman. Nagulat ako nang hawakan niya ang aking kamay. May pagtatapat ako sa iyo, Myla. Sana, huwag kang magagalit. Tumango ako at sinabi na sabihin lang niya ang gusto niyang sabihin. Ang totoo daw, noong unang beses na nakita niya ako, naramdaman na niya na may kakaiba sa akin. Nang malapitan niya ako, naramdaman niya na binabalutan ako ng kapangyarihan ng isang engkanto. Kaya sinabi niya yon sa kanyang lolo at sinabihan siya ng matanda na kunin niya ang atensyon ko. Ngunit sa paglipas ng mga araw at linggo na lagi siyang naroon sa karenderya, ay nagkakagusto na siya sa akin. Bukod daw sa maganda ako, mabait at masipag at responsableng anak daw ako. Namula ang pisngi ko sa papuring iyon ni Peter. Galit ka ba? Pero yung nararamdaman ko sa iyo ngayon ay totoo. Dahil tuluyan ang nahulog ang puso ko sa iyo, Myla. E di kung nahulog na, bakit buhay ka pa? Umiling na lang ako at sinabing wala iyon. Walang dahilan para magalit ako dahil tinulungan niya ako. Ngumiti ako at sinabi ko na pumapayag na ako na ligawan niya. Hindi makapaniwala si Peter sa sinabi ko. Nagpasalamat siya at sinabing gagawin niya ang lahat para mapasagot niya ako. Na mga sandaling iyon ay nakapagdesisyon na ako na sabihin kay Herman ang lahat. Kakatapos lang kaming ihatid ni Peter ng hapon na yon, nang kausapin niya ako. Sa gilid ng bahay kami nag-usap. Anong balak mo ngayon? Makikipagkita ako kay Herman at puputulin ko na ang ugnayan namin. Sasabihin ko na rin na may nagugustuhan na akong lalaki. Hinawakan ni Peter ang aking kamay at sinabi na huwag hayaan na hawakan niya ako sa kamay dahil tiyak na makukuha na naman ng engkanto ang aking atensyon. Pagkatapos namin kumain ng hapunan at makitang tulog na ang dalawa kong kapatid, nagtungo ako sa labas. Sinabihan ako na mag-iingat. Nang nasa tapat na ako ng bukid, pumikit ako at ibinulong ang pangalan ni Herman. Ilang sandali lang, may liwanag akong nakita at lumitaw ang engkanto. Natulala ako dahil nangangayayat siya. Parang tumanda rin siya ng ilang taon. Malungkot ang kanyang mukha. Parang may dinaramdam siya. Anong nangyari sa'yo, Herman? Bakit ang laki ng pinagbago mo? Nag-aalala kong tanong. Ito ang kapalit ng lahat, Myla. Dahil sa gusto kitang matulungan, ipinagpalit ko ang aking buhay at lakas sa aming bathala. Mananatili lamang ang buhay ko at ang aking edad kapag natutunan mo akong mamahalin. Pero mukhang hindi na mangyayari. Naiyak ako sa sinabi ni Herman. Ako pala ang dahilan kung bakit nagbago siya. Humingi ako ng tawad sa kanya.
Hindi ko alam kung pwede palang mangyari iyon sa kanya. Tinanong ko siya kung bakit hindi niya sinabi sa akin kaagad. Hindi daw niya pwedeng sabihin iyon. Kailangan bukal sa loob ko na mahalin ko siya at sumama sa kanya. Tinanong ko siya kung hanggang kailan na siya mabubuhay. Sa susunod na linggo, sa kabilugan daw ng buwan. Kasabay ng paglitaw ng bilog na buwan, ay unti-unti niyang paglaho. Niyakap ko si Hermanon Sir Casper. Sinabi ko na ibibigay ko sa kanya ang mga araw na natitira sa buhay niya. Nagpasalamat si Herman sa akin dahil iyon lang daw ang hiling niya. Kahit papano ay tumatanaw ako ng utang na loob sa kanya. Kumuha siya ng 4 na hibla ng buhok at ginawang ginto iyon. Ibinigay niya iyon sa akin bilang pasasalamat. Tinanggap ko iyon. Kasi mukha akong pera, di joke lang. Kinabukasan, sinabi ko kay Peter ang lahat. Kumain kami sa isang sikat na kainan sa bayan para makapag-usap na rin. Nang mamamatay na si Herman at sasamahan ko siya sa nalalabing araw niya. Ano? Akala ko ba puputulin mo na ang komunikasyon mo sa kanya, Mayla? Anong nangyari at nagbago ang isip mo? Nababaliw ka na ba? Tumaas ang kilay ko dahil sa sinabi ni Peter. Umalpas ang inis at galit ko. Sinabi ko sa kanya na wala siyang karapatan na sabihan akong baliw at diktahan kung ano ang desisyon ko. Dahil si Herman ang dahilan kung bakit umasenso kami at hindi na naghihirap. Tumatanaw lang ako ng utang na loob. Kulang ang ilang araw na yon para tumbasan ang mga naging kabutihan ni Herman na ang naging kapalit sa pagtulong sa akin ay ang buhay niya. Hinawakan ni Peter ang kamay ko pero hinila ko yun at tumayo na. Sinabi ko na wag muna siyang pupunta sa karinderya. Gusto ko munang magpalipas ng galit. Kinaumagahan nga ay hindi nagpakita si Peter sa karinderya. Tinanong ako ni nanay kung bakit wala si Peter. Sinabi ko na lamang na may importante siyang gagawin. Kinagabihan ng araw na iyon, nagkita kami ni Herman. Niyakap ko siya kaagad at mas lalo siyang pumayat. Lalong nangulubot ang kanyang balat. Para siyang nasa edad 60 na. Hinaplos ko ang kanyang mukha habang lumuluha. Humihingi ulit ako ng tawad dahil lahat ng mga ginawa niya sa akin ay katumbas pala ng kanyang buhay. Ganoon talaga ako kapag magmahal. Handa kong ibigay lahat, lalo kapag dalisay ang puso ng isang babae. Nakita ko yun sa'yo. Kaya hindi ako nagdalawang isip na isakripisyo ang buhay ko. Mas lalo akong naluha. Naglakad-lakad kami sa kadaliman ng gabi hanggang sa makarating kami sa isang saba. Pinagmasdan namin yon at ang mga bituin sa langit habang magkahawa kamay. Tinanong ako ni Herman kung mahal ko daw ba si Peter. Sinabi ko na wag na muna niyang isipin iyon. Ang iisipin na lang namin yon ay yung mga mangyayari sa mga susunod na araw na magkasama pa kami. Gusto mo bang makita ang aming kaharian? Na-excite ako sa sinabi niya. Gusto ko rin makita ang itsura ng kaharian o tahanan ng mga engkanto. Pumayag ako. Sinabi niya na bago ang kabilugan ng buwan, ay ipapasyal niya ako sa kanila. Nanatili pa kami roon ng ilang minuto hanggang sasabihin ni Herman na kailangan ko nang umuwi dahil lumalalim na ang gabi. Inihatid niya ako malapit sa bahay. Bago siya umalis, sinabi ni Herman na wala siyang pinagsisihan sa mga nangyari. Natupad ang pangarap niya na makakilala ng katulad ko.
Lumipas ang isang araw at nagpunta si Peter sa karinderya. Ramdam ko na lagi siyang nakatingin sa akin. Hindi naman ako galit sa kanya noon. Naiintindihan ko kung bakit niya nasabi yon. Nag-aalala lang siguro siya sa akin. Pagkatapos ng pananghalian at wala ng gaanong customer, kasalukuyan akong nagpupunas ng mesa nang lapitan ako ni Peter. "Pwede ba kitang makausap, Mayla?" Pumayag ako. Mas maganda na rin na maintindihan niya kung bakit kailangan kong gawin iyon. Umupo kami sa dulong mesa. Mabuti na lang at wala si nanay dahil namalengke siya saglit. Humingi ng tawad si Peter. Hindi daw niya sinasadya na nasabi niya iyon. Nadala lamang daw siya ng selos niya kay Herman dahil mukhang siya ang pinipili ko. Ipinaliwanag ko na nagkaintindihan na kami. May natitira na lamang na ilang araw si Herman bago siya mawala at gusto kong masuklian ang lahat ng mga kabutihan niya. "Naiintindihan ko, Mayla. Basta kapag tapos na ang lahat ng ito, itutuloy ko ang panliligaw sa iyo. Sa ngayon, hindi mo na kita iistorbohin." Ngumiti ako at nagpasalamat kay Peter. Ikunento ko lahat at masaya siya dahil makakalaya na ako sa isang engkanto. Sumapit ang gabi. Nagkita ulit kami ni Herman. Namuti na ang ilang buhok niya at nakalbo na ang ilang bahagi ng ulo niya. Nanlalalim ang kanyang mga mata at halos butot balat na siya. Nawawala na rin ang liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Umiyak na ako noon dahil naaawa ako sa sitwasyon niya. Hinaplos ko ang kanyang muka hanggang sa kamay. Sinabi ko na wag niya akong alalahanin dahil magiging maayos din ang lahat. Hiniling niya na sana ay magkaroon ako ng masayang pamilya kasama ang lalaking mamahalin ko. Tinanong niya ako kung gusto ko daw bang puntahan ng mga sandaling iyon ang kanilang kaharian. Pumayag ako. Ang sabi niya kailangan kong matulog para sa panaginip niya maipakita iyon. Bawal magtungo roon ng isang tao, kaya habang nagpapalipas ng oras, naupo kami sa bato at pinagmasdan ng mga bituin sa langit at ang kalahating buwan. "May ibibigay ako sa iyo, Mayla. Gusto kong maging alaala mo sa akin." Nanlaki ang mga mata ko nang kinuha niya ang ilang gintong buhok, dahilan para makalbo ang isang banda ng kanyang ulo. "Napakarami niyon. Kunin ko daw iyon. At kapag kailangan, pwede kong ibenta." Ang 3 hibla ng puting buhok ay itinago ko bilang alaala na naging bahagi siya ng aking buhay. Sinabi din niya kung gaano niya ako kamahal. Lumipas ang ilang oras, umuwi na ako ng bahay para makatulog na at makapaglakbay sa mundo ng mga engkanto. Pagkapikit ko ng aking mga mata ay nakatulog na kaagad ako. Namalayan ko na lang nakasama ko na si Herman at magkahawak ang aming mga kamay. Nasa labas kami ng bahay at madilim ang nasa unahan namin. Tinignan ako ni Herman. "Handa ka na bang makita ang mundo namin?" Tumango ako at sinabi na handa na ako. Napaawang ang labi ko nang makita na may liwanag sa aming unahan na bigla na lamang sumulpot. Sinabi ni Herman na doon kami papasok patungo sa mundo nila. Huminga ako ng malalim at sabay kaming nagtungo roon. Nang makapasok kami, sinabihan ako ni Herman na ipikit ang aking mga mata para hindi ako mahilo. Ginawa ko naman. Pagkamulat ko, nasa isang maliwanag na lugar na ako. May mga bahay sa tabi na gawa sa semento, pero iisa lang ang pinto. Lumabas ang isang engkanto at binati si Herman bilang isang prinsipe.
Nagulat ako sa sinabi ng engkanto. Hindi ako makapaniwala na isa siyang prinsipe. Oo, prinsipe ako. Kaya galit sa akin si ama dahil matigas ang ulo ko. Nalungkot ako sa sinabi ni Herman. Lahat ng mga nadaanan namin na bahay ay may lumalabas na engkanto at binabati siya. Sinabi niya na hindi nila ako nakikita dahil bawal akong makita. Tanging si Herman ang pwedeng makakita lamang sa akin. Ilang sandali lang, nakarating na kami sa harap ng isang palasyo. Nagginto ang kulay nito. Sinabi ni Herman na purong ginto iyon talaga. Nagulat na naman ako. Ganoon talaga ang pinakamayaman sa kanila. Maganda ang labas ng bahay. Maraming mga bulaklak na nagkikislapan sa gilid. Mas lalo akong nagulat nang sabihin ni Herman na ginto ang mga iyon. Ang ginto niyang buhok ay pinalit niya sa kanyang mamanahin para may maibigay yon. Kasabay ng kapalit ng lahat, hindi ko pagsama sa kanya ay unti-unting pagkawala ng mga iyon. Nalungkot na naman ako at hindi na malaya na tumulo na pala ang mga luha sa aking mga mata. Pinunasan iyon ni Herman. Huwag ka nang umiyak, Mayla. Nangyari iyon dahil may dahilan. Ibig sabihin, hindi talaga para sa iyo ang isang katulad kong engkanto. At tanggap ko iyon. Tumango ako at ngumiti ng pilit. Napakabait talaga ni Herman Sir Casper. Pumasok kami sa loob ng palasyo. Mas lalo akong humanga sa ganda at disenyo niyon. Makalumang style siya, pero puro gawa sa tanso, pilak at ginto. Inilibot niya ako sa loob ng palasyo hanggang sa makita si Herman ng hari. Niyakap niya ang ama at humingi ng tawad sa lahat ng mga nagawa nito. Nagkapatawaran ng mag-ama. Nilapitan ako ni Herman. Kailangan mo nang umuwi sa inyo, Mayla. Baka abutin ka ng hapon sa pagising kapag nagtagal ka pa rito. Hinawakan ako ni Herman sa balikat. Sinabihan niya ako na ipikit ko ang aking mga mata. Nagising ako na mataas na ang sikat ng araw. Naalala ko ang naging panaginip ko. At babaunin ko ang panaginip na yon hanggang sa ako'y tumanda. Bumangon ako at nagbihis para pumunta sa karinderya. Masaya akong nagtrabaho at napansin iyon ni nanay. Tinanong niya kung bakit daw ako masaya. Kami na daw ba ni Peter? Nagdahilan na lang ako na may napanaginipan akong maganda. Nang dumating si Peter, ikunento ko iyon. Ramdam ko na naiilang siya sa usapan namin. Tinanong ko siya kung nagsiselos ba siya kay Herman. Huminga ng malalim ang binata. Hindi naman ako manid para hindi makaramdam ng selos, Mayla. Isipin mo, madalas kayong magkita ng gabi. Ipinakita pa niya ang kaharian nila sa iyo. Siyempre masakit, pero wala akong magagawa dahil sino ba naman ako kung ikukumpara kay Herman. Sinabi ko na wala siyang dapat na ikaselos dahil bukas na ng gabi ang kabilugan ng buwan at tuluyan ng mamamaalam si Herman sa akin. Ginagawa ko lamang iyon para pagbigyan ang kahilingan niya na makasama ako sa huling sandali ng kanyang buhay. At gusto ko rin ibalik yung mga nagawa niya sa aking kabutihan. Ngumiti si Peter at sinabi na naiintindihan niya iyon. Nararamdaman niya iyon kasi mahal niya ako. Maraming salamat at ako ang pinili mo, Mayla. Sinabi ko na ginawa ko lang kung ano ang tama. Gabi na, ito na ang huling pagkikita namin ni Herman. Nang lumitaw siya sa aking harapan, halos wala nang liwanag na bumabalot sa kanya. Halos hindi ko na rin mamukhaan siya. Awang-awa ako kay Herman Sir Casper. Hindi niya deserve na ganoon ang magiging kamatayan niya. Lumapat ako sa kanya at sa huling pagkakataon, pinagmasdan ko ang kanyang kabuuan.
Sinabi niya na huwag ko siyang kaawaan. Ayaw niya raw na kaawaan ko siya. Magkatabi kami habang hinihintay ang pagsapit ng 11:12 ng hating gabi para sa tuluyan niyang pamamaalam. Nagkwentuhan at nagtawanan kami sa madilim at tahimik na paligid. Inaalala ang mga nakaraan na nangyari sa amin. Mamimiss kita, Myla. Sinabi ko na mamimiss ko rin siya. Nagpasalamat ulit ako sa mga nagawa niya sa akin at sa pamilya. Nagpasalamat ako dahil nakilala ko ang isang katulad niya na hindi ko siya makakalimutan. Maaalala ko lahat ng mga kabutihan niya habang ako ay nabubuhay. Makalimutan na ang lahat, wag lang siya, na nakilala ko ang isang napakabuting engkanto. Ikukwento ko sa aking mga apo na may isang katulad niya. Huwag kang mag-alala. Kahit wala na ako rito, babantayan ko pa rin kayo. Hindi na kayong maghihirap at mas lalo pa kayong yayaman sa pagdaan ng mga panahon. Mamamana pa ito ng inyong mga anak at apo. Napatingin ako sa itaas nang lumitaw ang liwanag ng bilog na buwan. Napatingin ako kay Herman habang unti-unti siyang natutunaw sa aking paningin. Napapikit ako dahil hindi ko kayang makita ang pagiging abo niya. Bago siya tuluyang mawala, sinabi niya ang salitang, "Mahal kita at paalam." Nang tuluyan na siyang nawala, doon na ako mahagulgol ng iyak. Hindi ko akalain na wala na siya sa harapan ko. Ang aking kaibigan na engkanto na minsang minahal ko. Dahil doon, lumabas si nanay at tatay at pinuntahan ako kasi malakas pala ang palahaw ko. Tinanong kung ano ang nangyari dahil narinig nila nga ang pag-iyak ko. Wala na si Herman, tay. Nay, kinuha na siya ng kanilang bathala. Umiiyak ako habang sinasabi iyon. Hindi nila maintindihan ang ibig kong sabihin, kaya naman ipinaliwanag ko iyon. Niyakap ako ng aking mga magulang at sinabi na hanggang doon na lang ang buhay niya. Anak, malalampasan mo rin yan. Engkanto siya at hindi siya para sa'yo. Makakalimutan mo rin siya. Lumipas sa mga araw at bumisita na sa akin si Peter. Naiintindihan naman niya na wala pa akong ganang makipag-usap dahil sa nangyari. Ayos lang daw yon. Handa daw siyang maghintay kung kailan ako magiging handa na kausapin siya. Nagpasalamat naman ako. Lumipas pa ang ilang linggo, unti-unti ko nang nakakalimutan si Herman o yung natatanggap ko na ganun talaga ang nangyari. At pinayagan ko na siyang ligawan ako. Nagtagal ang panliligaw ni Peter ng ilang buwan hanggang sasagutin ko na siya. Naiparamdam niya sa akin yung pagmamahal na deserve ko. Gumanda ang kita namin sa karinderya lalo at mabilis ang pagtubo ng mga pananim. Nagkaroon na rin ng branch ang karinderya namin sa kalapit na barangay na ang nagmamanage ay ang pinsan ni Peter. Masaya ako sa mga natatamasa ninyong kaginhawaan at ang pag-unlad ninyo. Salamat din kay Herman dahil ginagabayan niya tayo. Napangiti ako sa sinabi ni Peter. Kasalukuyan kaming nagtatanghalian sa karinderya ng mga sandaling iyon. Sinabi ko naman na nagawa rin namin yon dahil sa tulong din niya. Hindi naman kami aasenso kung tatamad-tamad kami. Kailangan din laki pa ng gawa. Lumipas pa ang ilang mga buwan at niyaya na akong magpakasal ni Peter. Simpleng kasal lamang. Lumipas mang mga ilang buwan na din pagkatapos ng kasal ay nabuntis kaagad ako. Nang mga anak ako, pinangalanan namin siyang Herman bilang alaala sa engkantong tumulong at nagbigay ng kaginhawaan sa amin. Hanggang ngayon ay tinatamasa pa rin namin ang kaginhawaan na yon.
Ang mga anak ko ay nakapagtapos na ng kolehiyo. Maging ang iba kong pang mga apo ay nag-aaral na rin ng elementarya. Nagpapasalamat ako sa gabay na ibinigay sa amin ng Engkanto at kung saan man siya naroroon ngayon. Salamat ng marami, Herman. Kayo ba? May mga kaibigan na ba kayo na nawala sa inyo pero malaki ang naging tulong